Ninang, lapit niyo yung mic, Ninang. Ninang. Sana magsama kayo mabuti. At yung ano man yung pag-aanuhan nyo. Ayun. Kaya magsama kayo mabuti. Sana lagi kayo nagmamahalan. At sana magkaapo na kami. Sabi nga ni pare, dapat daw di pa. Ang mahabang masasabi ko niya, magpasensahan na sana kahit magmahaban na kayo. Money matters, finances. Tungkol sa kayamanan. Congratulations sa inyong dalawa. Sana yung pagmamahalan yung malaysia sa isa't isa. Sabi nga ni pare, ang pumay kapal, huwag niyong kalimutan. At ang inyong mga magulang, mahalin. At sana, sabi nga nila, pare at sila, nanay niyo, sana magkapo at bilisan nyo na ipaggawa ng bata. Kung naman sana bunot namin, kung may pera dapat talaga kumisan ang babae ang maharap sa pinansyal. At saka kung ano man yung pagkakagastusan, kailangan pag-usapan ng mag-asawa para pag-aawa yan. Sige, tuloy mo na. Ito, nasabi mo na lahat. Kaya masasabi ko na lang, congrats sa inyong dalawa. Kinongrats ko na. Nasabi mo na lahat. Lari makas. Hindi sa atin. Sino kayo? Ay, sila. Gusto i-comment si Tito Lito. Pag ano ba? Pag money matters? Kasi ano Lahat ng kita mo, bigay mo kay Joanne. Hindi na yung credit card mo. Sino yung Pretty babae. Pero kung ano, yun, makakapag-usapan na sino yung money matters din po si Pera Miranda. Ayun na rin. Kami na. Para diretso tayo sa ano. Para money matters. Sino? Ganyan na lang. Nabunot namin yung ano money matters, finances mo. Ikaw mo naman. Money matter. Asawa kasi asuhan. Natural kasi yung babae yung isa gastos. Pero yung pera, magagaling sa asawa. Sa amin naman ni Ramir, iba na magsabi ako. Sa budget, alam mo naman, sa akin. Tapos na rest, siya na. Nasa pag-usap niyo naman yun eh. And si Tito Gerald gusto rin nasa abroad. So, ang ano ko lang sa inyo, maganda, dito naman tayo simula pa lang kayo. More siguro, investment,
savings. Ayun. Ganun. Kung hindi na sayang, kasi yung pera kasi sabi na nga nila hindi kaya. Pero pag wala, talagang wala lang natin. Para in case na may emergency, may mamamagano tayo. Then, alam ko naman na si Tito Gerald is ipagkakatawa naman natin. Yun yung advice ko sa'yo. Hindi mo natutunan kami sa CCF na nakaano dito eh. About mathematics. Pero bago yan. Basta huwag niyong iparamdam walang malaki o maliit sa kinikita ng bawat isa. Yes. Basta wala kayong ikaw kumari kumikita ka malaki, siya maliit. Dapat, malaki yung kinikita ko, dapat pagsilgan mo ko, walang ganon. So dapat pantay yung niyo. So, Kasi as a wife, masakit po talaga na hindi nag-work sila. Hindi na nakasasya. Tapos, ina na lang, sabi lang mag-asawa, sabi mag-asawa. Tapos, basta yung kinikita din natin, dapat merong kaigan. Tapos, ito, meron kami na sa CCF, 50% needs, 20% wants, 20% savings, tapos giving yung 10%, yung ikapuna. Pero nasa sa'yo yun, yung ikapuna yun. Siyempre kung nararamdaman mo naman na actually ito lahat galing kay God eh. Lahat ng kung ano yung meron tayo. Yung 90% pinapagamit lang sa atin. Yung 10% giving back. Pero deserve ni God ng more. Kaya pagka binigay mo naman lahat kay God, sunod-sunod na yan kung ano yung pinapangarap nyo. Pero sabi ko nga pagka nandun yung pag-honor sa mga manggulang nyo, nakikita ko naman yun, you will be blessed beyond your expectations. Pero mahabang proseso yan. Doon nga sa haba ng proseso, doon kayo matututo. Tapos alamin nyo din kung ano talaga yung reason at purpose ni God kung bakit tayo nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Mas masaya yung pagka nakita natin kung ano ba talaga yung purpose natin dito sa mundong ibabaw. Kariga po. Grabe, pagandang message. Ayan, so doon si Ate Leia, si Kuya G. Junior mo ba kayo? Junior. Opo. Pag-discipline ng triplets daw. Medyo hindi pa kami ka-expert dyan. Good evening. Doon po kayo ate, kuya. Sige, based sa experience, siguro sa pag-a-advise ng pag-didisiplina sa mga magiging anak ninyo. No? Ang sa amin kasi, unang-una dapat maging good example din tayo sa ating future kids or sa ating mga anak. So kung anong nakikita nila na turingan ng kanilang mga magulang, yun din kasi yung parang susundin nila. No? So kung nakikita nilang nagmamahalan, may respeto, so hindi na madali na din disiplinahin yung anak. Sa amin naman, yung dalawa, syempre bias kasi namin. Mababait naman yung mga anak ko. So, ang ginagawa namin, talagang clear na kami so kung anong house rules, kung anong mga bawal. So, napapasunod naman. So, yun lang. Siguro kasi normally, kung paano tayo pinalaki, kung paano tayo dinisiplina ng ating mga magulang, yun din yung parang naipapamana natin sa kung paano natin disiplinahin yung ating mga anak. So, sa experience namin, so yun lang naman. Thankful naman na mababait yung mga anak namin, kaya madali din naman disiplinahin. So, yun. Yun yung advice ko sa inyo, yung nasabi niya na lahat, no? Papasalamat talaga ako sa tanggap niyo sa akin dito, no? Yung
pamilya ni Joanne. Maraming salamat. Yan nga, yung pag-disiplina ng anak ay mahirap talaga pag isang kwan ka na, isang parents ka na. Dapat yun nga, maging isang example ka pag nagkaanak na kayo, no? Tapos, be a good leader, be a good parents sa magiging future kids nyo. Yun lang, maraming salamat. Tsaka sana magkapinsan din anak ko ulit. No? Kasi kakunti lang siya. Ilan mo ba? No? Ayun. Yun lang. Congrats sa inyo. Congrats. Tsaka first time din namin nagkita ni Joanne. Nice to meet you. And welcome sa family Doronia. Thank you. Thank you. Sino sumunod? Same on the same topic. It will take time pa naman bago nyo ma-apply siguro to sa amin. Same thing din na ate about how you should discipline your kids. So, again, syempre, doon tayo sa Bible kung ano ang sabi ni Lord sa Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. So, yung pag-train is intentional. Parang walang kaibahan pag ititrain mo yung anak mo maging taekwondo. So, kailangan may magko-coach sa kanya intentionally. Sasabihin, ito yung step 1, step 2, step 3. Huwag mong i-assume na gagawin niya na yun. Kasi nga, kailangan niya ng instruction. So, same thing sa anak natin. Pag nagkaanak na kayo, turuan natin sila habang bata pa sila. Para paglaki nila, baon-baon nila yun. So, yun lang. Mga ilang, ano pa naman yan, ulobin ni Lord. Next year. Next year. Siyempre, ano pa naman, baby pa naman yan. No? So, congratulations, Jo, and, at, masaya kami for the birth of you. Congratulations, yes, congratulations. Tito Je, thank you, dumating ka sa buhay ni Tito Jo. Both of you are blessed. At sabi nga ni June kanina is you always go back to the Bible. Kahit saan kasing aspeto ng buhay natin, finances man yan, marriage man yan, raising kids man yan, it's always go back to the Bible at saka kung ano yung design ni Lord for that specific aspect ng buhay natin. Di ba sa marriage, merong design si Lord. Sa parenting, kasama na yung disiplina, may design din si Lord. Kapag hindi natin talaga nasunod yung design ni Lord, doon naman nagkakagulo, di ba? So, that's why we're so grateful naman na ngayon may access tayo. At the same time, sabi nga nila tita kanina, nila Ate Lea, that we should be, at saka ni Kuya Jean, we should be a good leader sa ating mga anak. Ano ko lang din, sa amin kasi ni June, I'm so grateful na yung asawa ko is a leader. So, yung disiplina kasi dapat talaga ng anak, it's always the daddy. Diba? Parang yung tatay dapat yung authority. So, like sa atin, of course, we can nurture our kids, pero dapat sila yung magiging firm doon, sila yung magiging authority ng mga anak natin. So, huwag mag-conflict, di ba di? Kung ano yung rule ng isa, nung magnanay at yun. So, again, ang blueprint natin is always go back to the Bible at saka yung design ni Lord. And sobrang grateful naman kami. Alam ko si Tita Jo, sobrang hasaan na naman yan. So, pero iba kasi yung anak ni Mati. Si Tita Jo po kasi mga kategram, siya po yung pinaka, pag ayaw kay nanay, tatay, ayaw kay mami, daddy, tita, diba? Lumusot. So, pero iba kasi ang magkulang. Diba? So, yun. Always go back to the design of the Lord when it comes to disciplining the kids, and yung authority talaga ibigay sa tatay. Well, mapifigure out yun naman yung kung paano. Diba? Ayun, thank you. Hi guys! Decision making. Alam ko naman, Sister Joanne, siyempre tayo mga babae, kunwari tayo yung matapang.
tayo ipapalo, mamaya ka sa akin. Pero si brother naman, kung alam niya naman na hindi mo na kailangan yung approval, kung alam niya naman na tama ka, ipapalo niya naman yan. Basta alam ko naman na nagmamahalan kayo. Thankful kami sa'yo na ikaw yung dumating sa buhay ni brother namin. Kasi hindi naman yan siya Iyak pa si ate, maiyak pa si ate. Hindi naman siya kasi maligalig before. Yung ngayon lang, yung nagkarelasyon kayo, parang masayahin na siya. Kasi mahal na mahal ko yan. Pero kung ayaw mo na sa kanya, pwede mo naman siya ibalik sa amin. Charos! Pero alam ko naman na mamahalin mo talaga si brother namin. Tapos, alam ko naman na mahal ka niya. Siyempre, ikaw yung pinili. Parang ano lang, parang ang wapo-wapo mo lang, no? Pero bukas, hindi ka na single. Basta, mag-commute kayo, parating mo siyang isasama kasi ikaw na yung taga-para. Iyak na sana. Paano ko iyak? Pero, brother, alam mo naman na love kita. Sis, welcome to the family. Sa pagdidesisyon, both naman talaga kayo mag-desisyon. If okay, if negative or positive, kayo talaga niyan ang mag-desisyon. Tapos, put God center in your relationship. Yun lang po. Yan si Kuya Pare. Ano ba ito? Para sa amin, Gerald, ano kami, hinto na. Mayayain. Bahay trabaho na. Hindi kami nabuha nila ng Israel show. Pero mahal namin yan si Dona. Mahalin mo rin mo. Kasi pa sa pagmamahal namin. Ang advice ko lang sa inyo, resolving conflict sa karanasan ko. Communication, lagi kayong nag-uusap, pag may problema, pinag-uusapan, tapos honesty, yung tapat sa isa't isa. Pag sa trabaho ni Gerald, kung gandaan na nag-isip kasi doon mo makukuha yung stress. Nakikita ko sa TikTok, marami siyang makababahay sa mga barko. Kaya maganda yung nag-iisip. Kailangan talaga yung katapatan, hindi yung mawala, yung trust sa nagiging asawa mo. Yun lang yung pang-aawakan nyo sa isa't isa. Yung tiwala. Di ba? Tapos, kami dalaw ni Jennifer, kung ano man yung paplanuin nyo, pag-usapan nyo. Meeting kayo yung dalawa, yung para sa kanya, kabubuti ng pamilya nyo. Huwag magdidesisyon, yung isa lang, kailangan buo para parehas. Yun lang yung sa akin. Basta, respeto sa isa't isa. Congrats, Karen. Yun lang. Yung masasabi ko. Malalamin yan, hindi kami kamukha ni Ram na lagi nagsasalita na gano'n. Sa
Sige, pwede. And on behalf of... Yun, feelings. Ang nararamdaman ko po sa dalawa na bilang ako na pinsan ni Joanna, masaya ako na sa mga nabanggit po ng family po ni Gerald na napakabuti po nilang tao. Hindi lang dun sa tingin ko kay Gerald kasi nakikita po yung sincerity niya po kay Joanna. Kaya mas lalo pong na-amaze ang iyong pong lingkod sa mga salita ng pamilya niya. Napatunayan na yung nasa nakikita ko po kay Gerald, yun po. Kaya masaya ako para kay Joanne. Nakatagpo kay Joanne ng napakadinong lalaki. Kaya mahalin mo si Gerald. At sana ibigay mo yung best mo para sa kanya. Kasi alam mo naman napakahirap ng sumasampa ng barko. Kaya naman payo ko kay Gerald, sana kasi may kasabihan po ang siman siman loloko po kasi. Gerald, sige. Kaya Gerald, hindi kay Gerald ako hindi naman ako kami ni Joanne kaya Gerald pangako ha. Sige, salamat po. Thank you, Tito Lito. Meron pa po ba? Tayo sa sa Tilisa may naman. Tayo sa Tilisa. Best wishes muna sa iyo, Gerard, at kay Joanne. Ang masasabi ko lang kasi sa relationship, sa ngayon, wala pa yung pagsasabi nyo, hindi pa nakikita yung ugali ng bawat isa. Siguro malalaman nyo talaga pag kinasal na kayo, kung lagi kayo magkasama, siguro 1 year, then 2 years, then 3 years, gusto nyo na mag-iwalay. Kaya ang ano ko lang na siguro kung may problema, lagi kayong mag-usap. Kasi minsan nag-iwalay ang dalawang relationship. Yung isa kasi minsan na yung ayaw niyong magpag-usap or ayaw niyong mabuo. Siguro ganun na ang mangyayari. So kung talagang kayong dalawa maayos niyo yung problema, so lang inyong pagsasama. Thank you and best wishes sa inyong dalawa. Nakagulat na. Meron pa nakabulot? Okay. So, pag-decision making. Siguro sa akin yung sabi sa Ephesians na submit to your husband. Why submit to your husband? Because they are the head of the family. And husband, love your wives as Christ loves the church. So feeling ko kasi parang tahimik, tayo dominante. So mahirap talaga sa atin mag-submit. But when it comes to decision making, kahit tahimik or chillax lang yung asawa natin, we have to submit to them. And we trust that when they make decisions with us, they will make the best kasi they love us. Kasi sabi din husband, love. Hindi naman yung porket, submit ako kahit anong gusto ng asawa ko. Pero sinabihan din God, yung mga asawa natin, yung lalaki, na to love your wife as the church. Hindi naman yung gagawin. You trust in His leadership and trust in His love for you para sa family. Ayun, mas maganda talaga nagtutugma kayo ng decision making. Pero may mga times na hindi. Pero pag ganun, you pray for it, you trust your husband, and whatever the consequences, walang nagagalit. Ano lang kayo, wag mag-aaway. Sabi nga namin kami, pwede mag-away, pero hindi maghihiwalay. Laging relasyon. As decision making as a husband, so
tayo yung head of the RED. So, yung major decision, although tayo yung nagkano, kailangan both sa mga banks. Kailangan may approval pa rin. Oo, yan pa rin agreement. Ayan na, isang malaking decision yung marriage. So, both of you agree, both of you accept one another. So, yun yung after that, may mga decision pa, may decisions na siyempre, kailangan natin hindi yung guide nila sa mga lalaking desisyon. So, sa pagbibili ng mga ganyan. Pag malaki yung TV, masyado. Yeah, speaker. Or, kailangan pa rin, maliit o malaki. Kailangan may answer. Okay? So, ano pa? Ayun. So, start mo muna sa mga desisyon nito. ayan. So far, wala na ano. So, ang last natin message ay sa inyo. Pero huwag yung totoo kasi mag-message pa kayo dito. For tonight lang. Sa lahat na nag-prepare nito, thank you. Hindi namin expect na may ganito. Thank you sa effort, sa nakita sa lahat na nagawa nito. Thank you po, and then thank you po kana papa, kana mama. Thank you kasi nagpunta pa kayo dito sa Pampanga. And sana po and then yun, kana kuya din, nagaling po ng Iloilo. Thank you so much. Sa Caloocan, thank you din. And then kana Inda, kana tata, kana nanay, kita po. Sana po is ma-enjoy po natin yung wedding bukas. And sana po nag-enjoy po kayo tonight. And yun nga, thank you titas na sa celebration for tonight na hindi din namin talaga in-expect na may ganito. Thank you so much. Yun lang. God bless po. Ayan, sa closing po, pwede ba, Tito Jun, ipag-pray natin yung wedding tomorrow? So, maging maayos. Sige po. Tayo po tayo lahat. So, sa closing na rin ng ating program, tayo po lahat ay tumayo at tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming po salamat ngayong buong gabi. Salamat po sa kagalakan na yung buong pinagkalo po sa amin. Kasama po ng ni Kuya Gerald, ni ating Joan, Lord. Salamat po sa fellowship. Salamat po sa talks, sa food, sa bonding, Lord. Thank you so much. And Lord, ang prayer po namin lahat tomorrow, Lord, you pour out your favor, O God, dito po sa dalawa po na ito. Hihiling po namin, Lord, na maging maayos po lahat, ang weather, lahat po ng programa sa simula hanggang tapos. Lord, repeat doon yung po kanila pong gagawing tipan, yung covenant na kanila pong haharapin, Lord, yun po yung mas, Lord, i-bless mo, Panginoon, nang sa gano'n ang kanila pong samahan ay mas maging matibay, maging matatag, O Diyos. May mga pagsubok man silang pagdaanan, ito po yung kanilang mapagtatagumpayan. Lord, salamat po sa mga kasama po namin dito, mga galing po sa malalayo, Lord. Salamat po sa pamilya na ito na iyong pong binubuo. And Lord, dalangin po namin na ikaw po ang magpala po sa bawat isa po sa amin. At patuloy po namin maunawaan ang plano at kalooban sa buhay po ng bawat isa. Makilala ka pa po namin sa mas malalim pa po, O Diyos, na kaparaanan. Maraming po salamat, O Diyos, sa tagumpay na yun po pinagkaloob sa amin. Salamat po, Lord, sa gabi po na ito, sa natapos po ng programa. Nag-enjoy po ang lahat. At ayun, Lord, sa iyo po lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa ngalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.
Thank you. Thank you.